And welcome to our Sunday show. And of course, we're still celebrating Pride Month. And our easy round is going to talk about somebody that really gives so much pride for the Philippines. This is Alvin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring Ultra Maldita, Hi, this is Alex Brosas. na hindi ko kinakaya ang suot ngayon. Aray ko. Hindi ba? Sleeveless na. Tapos, nakakaloka talaga ang paggamit ng tube. Ito po ang The Kitty Show. Ang taray na tala kayo ng Showbiz Edition. Mare, ikaw ang nag-reportage nito. Ano nga ba ang bagong achievement ng SB19 sa kanilang karera? Well, they have just signed up with UTA, United Talent Agency. Gaano ka-powerful or gaano kabagsik ang United Talent Agency sa ibang bansa? Ang UTA kasi Mhm. is known far and wide as one of the big four Oh. among Hollywood talent agencies. Ganun sila Ganun kabagsik. sila kabagsik. Oh. And ano to, do you apply to UTA or they get you because of your merits? The way I understood it, kasi inano na sa Instagram Ng UTA? ng UTA. So, winelcome na kagad sila. So, Ah. siguro, nakita yung potential nila. They were chosen. Oo, they were You did that, chosen. parang hindi Oo. sila kumatok sa pintuan. Kasi, yung this UTA, United Talent Agency, Diyos ko, from A to Z ang Ang talents. ang talents, mababaliw ko, parang more than 100. Ganon sila Kabongga. Oo, kabongga. So, sino yung mga sikat na sikat na UTA talents na alam na natin aside from SB19? Naku, ini-scroll ko lang, hindi ko Hindi mo ma-recall. But lahat sila kasi from A mababagsik, to Z, oo. malulupit. Oo, talagang May sinasabi. Mm-mm. So, tong contract na to is for like just live shows, concerts, endorsements. Encompassing all. Encompassing Oo, all. kasi may performances, may mga bookings, Mhm. may brand Endorsements. endorsement, brand alliance, di ba yung mga lahat. And And it's global, global. oo. Global. And is SB19 the only Filipino act na part of the UTA roster? Walang ibang Pilipino Parang artist. doon sa brinouse ko, parang sila lang. Para sila. Oh! Parang sila pa lang. Congratulations to Pablo Nacer, to Josh Cullen Santos, to Justin De Jos, to Stel Ahero, and to Ken Suson. Of course, napakalaking achievement ito dahil talaga ang gustong-gusto naman talaga ng SB19 ay makilala ang kanilang musika globally. At saka with the power of UTA, UTA, ma-achieve nila, talagang they no? will go places. Literally, they will go places. At ang diba? maganda doon, they're already under UTA. Ngayong they will be performing at the end of July sa Lollapalooza. Diba? Makakaasa tayo tiyak ng mas bonggang-bonggang promo blitz Yeah. for your Lollapalooza performance, which is also happening in July 30. And after Lollapalooza, SB19 is going to perform sa California. They're going to achieve their California dreaming sa isang hotel and casino na ang concert naman ay sa August 8. Mare, from your personal standpoint, why is everything coming up roses for SB19? One, because they're talented. Mm-hmm. Two, because they're professionals. Okay. Three, because they are achievers. Okay. Four, because they are one of a kind. Yeah. Ang ganda ng mga points mo Diba? dyan, ha? At akong gustong-gusto ko is the fact that what makes me proud talaga sa kanila is the fact that you actually hear foreigners singing their songs. Lalo na yung mga ballads nila, Yeah. yung mga mellow songs na talaga in all Filipino. Kasi diba yung mga fast numbers nila, Taglish, diba? Pero to actually hear foreigners singing Tilaluha, Liham, Wakas, and the rest of the Filipino mellow songs, wow, that's something. Kasi diba dati, kung nanonood ka ng concert ng mga K-pop idols, mga Filipino, kanta ng Korean songs. Ngayon, foreigners ang kumakanta ng Tagalog songs. Di ba nakaka-proud yun? Na nakakatuwa na talagang hindi lang talaga inching their way na no? They're really making their presence felt sa international music scene. Tsaka they make music no one else would make. Sila lang yon. Would
and Can Do. Oo. Talagang sila lang talaga. Kasi kakaiba yung music nila eh. It's very now. Yes. At saka, kasi, yung mga titles, very simple. Pero, Pag yung narinig mo na, story Oo. ng kanta, oo. ay, yun pala yun. Kaya The message. ang ganda pa doon, ang kanta nila, may kwento. Mm-mm. May kwento, may wawa, may saysay. At saka, the best part is, it has universal appeal. Yes. Ang galing mo dyan, Yun. Mare. Diba? Diba? At the fact, universal appeal, patutunahan na sa mga world iTunes charts, world digital charts, number 1 ng mga kanta ng SB19. Yeah. Diba? Which is something na hindi pa nare-replicate ng ibang mga P-pop groups. Kaya Diba? nga, they're called kings. Kaya sila ang kings. Ikaw, Mare, kung sakasakaling, ano ang gusto mong future performance na makita ng SB? Ako, I wish they could perform sa Grammys, yung isa sa mga wish ko, Oo. or sa MTV Music Awards. Music. Diba? Yung mga international music awards na malaking talaga. Ang gusto ko asan ba yung ginagawa yung yung Super Bowl? Yeah, oo, doon. Ay, that would be Yung halftime break Oo. performance. Diba? That Fabulous would, yun. iba yun. Mm. Kasi iba yun. Oo. And also, SB19 is one of Bagay sila dun. one of the Filipino acts who is part of the soundtrack of the Forgotten Island. Okay. Kung saan bida voice actress si Liza Soberano at si Her. Kasama nila sa soundtrack, they're going to do a cover of a Francis Magalona classic, yung mga kababayan. In the said Amination feature. At kasama sa album sila si Salonga, si Her, and so many other great Filipino Artist. Diba? So, di ba, ang taray nun ha? Napakalaking bagay na ang SB19 na magbibigay ng bagong flavor at bagong tunog sa mga kababayan ko ni Francis Magalona. Bagay sila doon. And gusto ko yung idea mo yan. Alam mo, manifest mo yan. Yung halftime performance. Why onesie? Kasi, diba? yun ang ultimate na. The ultimate... Talbog ang lahat doon pagka nakapag-perform siya sa wala pang nakakagawang Pilipino noon, di ba? Although meron si pero hindi siya. Si Bruno Mars. Bruno Half Mars, naman siya eh. Ito pure Pinoy. That even Lea Salonga was given the opportunity to sing hindi siya bagay sa doon. halftime break Hindi siya bagay ng doon. Super Bowl. Naku, pag nangyari yun, iba na. Ibang leveling na yon. Onesie Entertainment ha, sa kumaring Mucho Maldita una nang galing. Yun ang gusto kong mangyari sa kanila. Yes, I'm sure. Kasi bagay na bagay sa kanila. Yung opening pa lang, pasabog na. Di ba? Nagtatalsik ang mga fireworks at kung ano-ano pa. I think they're going to do it. It's something that is pag nangyari yun, Diyos ko, parang mangyayari in the samba na sila talaga. In the foreseeable future. Talaga na yun. Lahat ng mga nambabash. Penultimate na yun. Lahat ng mga nambabash sa kanila. Sasamba na. Tatahimik na. So, we're very, very happy that SB19 continues to make the country proud. They continue to show to the world na talagang maganda ang musikang Filipino at mahusay na mahusay ang mga artistang Filipino. Aside from this wish, kasi pang gusto kong mangyari is that they really have to have yung talagang bonggang documentary about them. Aside from the pagtatag first documentary. Yung ngayong they're broadening their horizons internationally. Talagang merong kumpanyang gawan sila ng documentary on their ascent to international superstar. Dapat movie. Movie. Yung parang kay Michael Jackson. Yeah! Habang buhay pa sila, habang maganda pa ang karir nila, hindi yung reflective, na lang, ngayon mo na gawin. Di ba? Para maiba. Para maiba. Para talagang lalong ma-cement yung alamat. Di ba? Kasi di ba yung Michael Jackson, it was a hit, Naka-normally, ang ginagawa ng movie, pagpatay na. Michael Jackson, si Freddie Mercury, di ba? Ito, hindi gawin nila habang buhay pa. Tsaka, very real. Kasi sila lahat yun eh. Di ba? And I really want to see how do you ever fight? Yung nagkaroon ba ng creative differences? Kung nagkaroon sila ng creative differences, di ba? Kasi kaya nga, dapat maano yun sa sa movie, di ba? Movie, di ba? Yung lowly status nila noon, yung mga struggling years yung nila. hungry years. Meron ba silang eksena na late because walang pamasahe, yung mga gano'n. Or dumating pa talaga sa puntong gustong-gusto nilang bumitaw. At saka,
ano ba sila? Natulog ba sila sa kalye? Natulog sa bangketa? Yung mga ganun. At gusto ko malaman kung muntik na ba sila pambuno? Oo. Nagsuntukan dahil nainis, nagalit. Meron ba silang pinag-agawang babae? Yes. Diba na, ay, ako muna maligo, tapos napunta sa isa, di ba? Yung mga ganon. Or paano nila nire-reach yung kanilang mga artistic compromises? Oo. Kasi lima sila eh. At saka, sino nasusunod sa dance choreo? Oo. Kasi, syempre, may pinakamagaling sa kanila sa dance choreo. At saka, yung bago pa sila magkaroon ng resident choreographer, diba? Paano yung division of choreography, diba? Tsaka, sino talaga nasusunod sa kanila? Yes. There are 5, diba? Yes. So, there has to be one master. Yes. Kung sino yun? Diba? So, ang bongga-bongga talaga pag SB19 na pinag-uusapan, hindi ba naman? At, sure ako, in just a short span of time, the Super Bowl, as requested by may kumaring Ultra Maldita sa universe, ay mangyayari para sa SB19. Ito po si Alwin Ignacio, hindi mo that you love. Kasama ko aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. At pinapanood niyo po ang The Kitty Show. Tawayan na tala kayong Showbiz Edition.